Today we are going to hear the Word of God from a man with word of honor, at the same time full of joy, not because he is Pastor Joy, okay? But indeed, he is a man always smiling through ups and downs, whether we have fair or bad weather, still may joy sa puso niya. He is a pastor of Muñoz Christian Church, now Majestic Christ Church. There are so many of them now, no, sa iba't ibang lugar. At the same time, siya po ang presidente ng ACLID, soon to be the President of the Philippines. Pwede ba yun? Okay, let us welcome our very own Dr. Joy S. Gabasa. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Hi to those who are viewing to us online. Hi to those in Lipa City. Hi to those in Malolos and Manila also. And those who are all over the world, from the United States, Australia, and Asia. God bless you as you pursue this experience of commencing both on-site and online. Amen? God bless you. Let's take a look at some scriptures with the theme, Going Beyond Limits. Ito po salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Can we read together? Ready? Go. Namatay si Moses na lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hitayo hanggang sa dagat Mediterranean. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pagpalain ng Diyos ang mga salita nito sa ating puso, makakaupo po tayong lahat. Everyone would have a mission. Pagtingin po nyo sa isang problema, magkakaroon ka ng isang pakay sa puso mo, so solvein ko nga itong problema nito. Kapag meron kang abutin sa kabila ng kakulangan, obserbahan mo ang iyong buhay, just like Joshua. Pambihirang mission po yun, sapagkat siya alipin. Lumaki po siyang alipin, hindi katulad ni Moses na lumaking prinsipe ng Ehipto. Pero namatay po si Moses, inaasahan natin yan sa lahat ng mga tatanda, at binigyan siya ng isang pambihirang misyon. Si Moses, ilabas ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, siya naman sakupin ang lupang pangako. What a mission. And so, unti-unti, titingnan po niyo mabuti yung lawak ng lupaing kaloob. No? God is in the business of giving lands. Amen? Ang lawak po ng binigay sa kanila. No? Dito, meron pang hangganan, meron pong laging boundaries. Sa north, ano yung north? Yung pong Lebanon, bahaging yun, no? Lebanon. Sa south naman po, disyerto po yun. Bakit? Ando po ang Egypt, Sahara Desert, okay? Sa kanan naman po, sa kanan, sa silangan, yung pong ilog Euphrates. At sa kanluran naman, ito po, dagat, yung pong kulay blue dyan, dagat po yan ng Mediterranean. Kaya clear na clear po yung boundaries. Sabi niya, you have nothing. Kasi po, wanderer po sila, di ba?
wala silang pag-aari, hindi ka po pwede maging bansa kung wala kang property. Amen? Ano? Tayo, sanay po tayo, pwedeng magpamilya ng walang bahay. Sa isang bansa, hindi po pwede yun. Kapag ikaw meron kang bansa, meron kang pamahalaan, meron kang pinuno, dapat may ari-arian. And so God gave them. May problema lang pong konti. In the conquest of the promised land, they saw their limits. Number one, they have no army. Ano lang po sila? Laborer lang po sila sa Egypt. Number two, they have no weapons. Siguro minapulot silang ilang mga kalaykay, mga asarol, mga pikmatok. Pero hindi po sila equipped para makipagdigmaan. They have no weapons of war. Number three, they have no experience in war. Conquest po ito. Aagawan po nilang isang bansa ng ari-arian sa utos ni Yahweh. Sabi ni Lord, wala kami. Sabi ni Lord, puntahan nyo, kunin nyo. Sabi nila, wala kami experience. Kaya tandaan nyo po, isa po sa mga mockery ng Israel, sabi po nila, we are like grasshoppers. Yung mga limits po yun. Actually, yung limit po nila, sa utak po yun, number one. Ang tingin po nila sa sarili nila, tipaklong. No? Ang Pinoy, paano ba mag-isip ang Pinoy? May ganun din po tayo. No? Ang tawag po riyan ay inferiority complex. Wala rin po silang kakampi. Minsan dumaan po sila dyan sa promised land, makikiraan sila para makonquer nila to the fullest, nakikiinom lang. Sabi niya, hindi kami pipitas ng mga halaman, wala akong pumapayag. They have no friends. Number 5, they have no concept of nationhood. Kaya po kanya-kanyang biyahe po ito. Hindi nila ginagalang si Joshua, ang dami pong mga reklamo sa daan. Pag nauhaw ng konti, reklamo, hindi nila alam magkaisa, hindi sila marunong maging bansa. At itong pinakamalupit sa lahat, namatay po yung mentor nila. They have no mentors. How would you pursue? That's quite a limit. Gusto ko habang tinutuloy po natin ang mensaheng ito, isipin po natin dyan, ano mga sarili mong limitasyon? Karamihan ng mga isip ng mga pastor, ng mga simbahan, kulang ng pondo, hindi kami mahusay. Know your limits. Meron pong isang aklat, ano? Gusto ko bilhin nyo ito, punta kayo sa National Bookstore, nandiyan po yan. Ano? Ang pangalan po ng libro, 21 Irrefutable Laws of Leadership. Sa chapter 1 pa lang po, sasabihin sa ating kagad, there is a law that you would have to conquer. Ang tawag po niya, the law of lead. Ang ibig sabihin po ng lead, limits. Your ceiling, your boundaries. Ang problema po, yung leader, siya po ang lead, siya po ang limit nung mga adhikain. Kapag hindi nag-aral yung isang leader, pagka yung isang leader ay matatakutin, pag yung isang leader, di ba sabi ni Solomon, tingnan nito, medyo masakit itong sinabi ni Solomon, woe is to you when your king is poor. Kasi po yung economics po, nakakita na po ba kayo ng mga leader na magaling magbilang ng pera? Pakitaan mo nga kami, Robert, yung naglalabas ng tigli-500 si Robert na ganyan, no? Kailangan, importante po yun, yung ma-exposure po natin, maraming biyahe, amen? Kami po, nung bata po kami, kasi po nakabahay, simbahan lang po kami, sabi po ng leader namin, isang araw sumakay ka dyan sa monumento, pumunta sa Baklaran, tapos bumaba ka, sumakay ka ulit papuntang monumento. Just expose yourself. Biro mo sabihan pa kaming ganon. Sapagkat wala kaming muwang sa paglalakbay because adventures, travels, make you mature. Amen? Isang araw, bibili po tayo ng ticket. Sama-sama po tayo, dadaling ko po kayo sa Pakistan. Amen? Amen, amen. Why? You're laughing simply because we are afraid. We are limited because we don't have exposures. If you can bring your people, ako po nagpunta sa Singapore, so dinala ko sila SP, kasama ka ba Robert nun? Saka si Robert sa Singapore. Maya-maya, dinadala niya na yung kanyang pamilya rin sa Singapore. Ano? Maya-maya, dinadala niya na yung kanyang mga kaibigan doon. It's good to travel because you would remove your lead. Amen? Remove your limits. Now, take a look at this. We are all faced with a series of great opportunities, brilliantly disguised as impossible situations. You'll always be confronted by the question, paano to? Di ba? After answering the question, why? Oo, dapat kong i-conquer yung promised land. Pero, paano? Imagine, meron pong isang chapter dyan, si Joshua, nakaharap po siya rin sa Jericho.
Nakatulala lang, wala siyang answer. Sapagkat Jericho is double-walled and it's very high. And he doesn't have any inkling how to defeat Jericho. Maya-maya po, ito na yung revelation ni Lord. Dumating po yung angel of hosts. Amen? Na? God knows how to handle your limits. Amen? Close ba kayo ni Lord? Kaya po dito sa MCC, pinagdi-devotion po tayo kasi God is in the business of revealing His thoughts. Ano solusyon sa basura ng Maynila? Ano solusyon sa mga utang ng mga magsasaka, yung mga sanla-sanla? May solusyon po dyan. Pero pag hindi nagkikipag-usap, nakikipagtipan sa Diyos, ang mga tao, they will remain under the yoke of bondage. So, tatlong bagay, apat, no? Ang gusto kong talakayin, kung matatapos ko to, no? Mga 3 days sigurong sermon to. Number 1, pag po may mga concerns sa Diyos, may mga mission shot, meron siyang tatawaging isang tao gagampan na isang tungkulin. Sabi nga niyo to, ako'y tinawag. You got to say that with heart, with conviction. Ikaw ba nandito kasi nag-aaral lang, nag-enroll ka lang? Look at this statement. Sinabi ni Yahweh kay Josue, when God calls, He calls you by name. Amen. Hindi yung makasama nga sa kanila, hindi yung sabit, hindi po sampid. Amen? Deep within your heart, you knew, God called me. Magpapastor ko. Amen? Tatapusin ko itong kursun to kasi may papagawa siya sa akin ang Diyos. Siguro ngayon, nagbubulay-bulay pa yung ibang mga negosyante na rito. Some of you are employed. Some of you are with the government. Some of you are students. But you got to take a look at that. Did I hear God speak to me? Kasi po, hindi ko po kayo lalagpas sa mga limitations po ng mga bansa natin, ng mga barangay natin, at sa mga personal problema po ninyo, kapag hindi nyo naisip, may pinapakita ang Diyos sa akin. Amen? Ha? Sabi po ninyo, si Josue, very specific, sinabi ni Yahweh kay Josue, anak ni Nun. Di ba? Alam niyo po ba? Alam ni Lord yung pangalan ng tatay niya, kaya sigurado siya yun. Amen? Ako po, nung tinawag po ako ng Diyos, no? Umaten po ako sa, nawala pala si Bishop dito. Ayan. Umaten po ako sa 5th Cop Camp, no? Alam na alam ko, tinawag si Joy Gabasa, anak ni Tony. Amen? No? Dapat clear po sa inyo. Alright? Miyembro, tinawag si Robert, magpastor, miyembro ni PJ. Amen? Leader ni PJ. Amen? Now, look at this, ha? God is calling you, pero huwag ka matakot kasi God is equipping you and preparing you according to His purpose. Amen? Now, tingnan niyo po ito, ha? When you see a problem, naputol po yun, ha? When you see a problem or a need, God is showing it to you because maybe He is calling you to a mission. Amen? Pag nakakita po kayo ng problema, nakakakita po ba kayo? Ay, ang dumi naman. Meron po akong kakilalang gano'n, ha? Sabi niya, Pastor, pwedeng mag-volunteer, lilinisin ko to. When you see a need, God is calling you to accomplish a certain mission. Amen? No? Uy, ba't dami laseng guro sa purok namin? God has shown it to you. Remember Ezekiel? Dinala po siya ni Lord, no? Saan? Sa lambak ng mga kalansay. At sabi ni Lord, Son of man, how do you solve this problem? Sabi ni Ezekiel, Lord, kayo lang po nakakaalam. Amen? Pero ganun po ang Diyos, yahiyain ka niya, papakita niya sa yung mga drug addicts. Amen? Yung mga lambak na mga kalansay, papakita po sa inyo ng Diyos yan. Yung mga politiko, sino magre-reach out sa politiko? Isang araw po, nandun ako sa kulungan dyan sa Science City of Muñoz. At meron tayong isa pang gusali, may bagong kulungan na naman. Pinakita sa akin yung kanilang kalagayan. Kailangan pakiramdaman mo, pag may sitwasyon, anong sinasabi sa iyo ng Diyos. Amen? And so, itong gagawin natin, pag nakakita ka ng problema, offer God your excellence. Amen? Not your excuses. Amen? Amen? Palakpan natin si Lord. Lahat ng training natin ito, para gumaling tayo. We will submit to God, Lord, this is my proposal to the problem of this purok. Amen? Nara ba yan? Kamatsili ba yan? Ano ba mga purok-purok yan? Quezon, saan ba itong isang mama na to? Santo Domingo, saan ba itong dalawang to? Parang mga ano to mga, parang manang Manila boy ito mga ito. Alright.
I've only one problem. When you read the Bible, baka po kung ano-ano mga tinitingnan yung mga utos dyan. Do not stick to all great commissions. Ano po ang ibig sabihin? May mga utos po nung araw. Halimbawa po, humayo ka at magpakarami. Tapos na po yun, excuse me. Natupad na po yun. Huwag nyo na pong balikan yun. Overpopulated na po tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mag-anak ng marami. Okay? Luma na po yun eh. Halimbawa, Noah, igawa mo ako ng isang arko. Oh, wag na ho kayong magtatayo ng arko, utang na loob. Tapos na ho yung commission na yun. Okay? Amen? Ha? Kasi minsan may kakausapin ako, hindi niya alam kung anong Great Commission. Sabi po ni David, I will not die until I have served God's purpose. Ang ganda niya sa Tagalog, ha? Hindi sa Tagalog, sabi niya. Nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay na. Amen? Kailangan pala, ang isa pong mali. Isipin niyo mabuti ito, ha? Yung sasabihin niyo sa buhay niyo, I will serve God. Do not serve God. Mali po yun. Kailangan, I will serve God according to His purpose in my generation. Amen? Iba-iba po kasi sa bawat panahon. Ngayon po, ang utos ng Diyos, maliwanag po ito. Go and make disciples. Amen? Ha? Ay, minsan sasabihin sa akin ng tao, hindi, Pastor, simba lang kami. Ay, mali yung Great Commission niya. Wala hong utos ngayon na magsimba. During the time of Moses, sabi po ng Panginoon, let my people go so that they may worship in the wilderness. 40 years po sila gumagawa ng tabernacle. Pero ngayon po, wala pong atas na magsimba-simba. Ang atas po, puntahan ang bawat barangay, gawing alagad ang mga tao, tipunin sila at turuan ng kanyang mga salita. Amen? No? Minsan sasabihin sa akin ng tao, ay hindi po kami nag-evangelize, intercessor lang po kami. Naku, naligaw na naman ang landas to. Wala hong ganong assignment na mag-pray. Ito po ang utos sa prayer. Manalangin kayo, ask the Lord of the harvest that He may send forth laborers into the harvest. Yun po ang prayer request. Hindi yung, kami prayer lang. Minsan sasabihin sa akin ng isang tao, ay, praise and worship lang po kami. Iba ho yung tagahayo. Dapat ang praise and worship team, nagdi-disciple. Amen? Are you with me? Know your Great Commission today. And so, gagraduate ka ng aklit, tapos ikaw magdadasal ka lang? Hindi, wala akong ganun. Dito mag-aasikaso lang po ako ng simbahan dito. You know, you got to disciple. Go to the fields where there is no church and disciple there. Is that clear? Now, ang pangalawa, hindi lang po yung pagtawag ng Diyos, ihahanda tayo ng Diyos pala. Importante, no? Sabi niya, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon, humanda ka. Sabi mo sa katabi mo nga, humanda ka. Medyo bagsikan mo ng konti, humanda ka. Ayan, parang may away, di ba? It's very important that you are prepared. Preparation is part of our mission. Amen? Ha? Patay na pala yung lingkod eh. Oy, hindi pa kami patay ni Bishop dyan, ha? Buhay pa kami, ha? Pero ihahanda kayo. Amen? Now, look at this, ha? Si Moses ay nakasama ni Josue sa loob ng 40 taon. Amen? Ganda po nun. 120 years po si Moses nung namatay. 40 years as Prince of Egypt. 40 years in the wilderness. Shepherd po siya. And then at the age of 80, sabi sa kanya ng Diyos, go to Egypt. Anong gagawin mo ron? Magmi-mission ka. You will redeem Israel. At si Moses po, hinangaan ng isang batang alipin ang pangalan Josue. Amen? Nagpapatrain po ba kayo? Humahanga po ba kayo kay Bishop Jan? At sasabihin nyo, gusto ko kasing galing ni Bishop Jan magturo ng dynamanagement. Sasamahan ko siya 40 years. Ilang taon ka na ba ngayon? Number 2, siya ginabayan at hinanda hanggang manungkulan. Meron ka bang ganon? Yung mentor mo, gagabayan ka kasi he is dead serious to really help you. Amen? Ha? Find people like that. Ang dami pong ganon. Ha? Ako nga, pinapakinggan ko hanggang sa China, no? Si Jack Ma. Ang galing magturo ni Jack Ma. No? Pero mo, in-check, nagpunta sa Amerika, pinagtawanan, pagkatapos naging isa sa pinakamayaman sa China ngayon. At ang kanyang mga prinsipyo, ay, matututo po kayo talaga. Hard work, diligence. Alright, now, sa paghahanda, importante pala Word of God. Amen? Pinagbilin, ano? Sabi niya, kamamatay nung leader, yung mentor. O sige, sabi niya, wala nang mentor, ha? Ako na mismo, kailangan mag-devotion ka.
Pinagbilin po, sabi niya, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. I will be your mentor. Amen? Ito po yung Pentateuch, referring to the 5 books of Moses. Nag-iwan po yung mentor ng aklat eh. Alright? So kaya, ang tanong po ay, kaya ba ng pundasyon mo ang iyong mission? Amen? Bibigyan ka ng mission doon sa isang purok. Baka po mag-iba po tayo. Tulad po niyan. Ano? Ha? Imagine naglagay Robert ng bahay sa tabi ng beach. No? O di sumemplang yung bahay. Meron pong isang tao, pumunta po siya sa Amerika, nagpastor po siya. Ang crowd po niya, 500. May inappoint po siya na, ikaw take over ha, 500 ha. Nawala po siya ng mga 3 taon. Pagbalik po niya, yung church ay 150 na lang. Sapagkat hindi kaya ng tao yung foundation ng 500 eh. Wala siyang foundation para sa 500 crowd eh. To lead 500 people. Ang kaya niya lang 150. Kaya may mga taong gano'n. No? Kailangan itataas mo yung lead. Tataas mo, papaluin mo, kaya kailangan natin ng training. Sabi mo sa katabi mo, mag-aaral pa tayo next year. Ay, hindi ba next year? Next semester. Oh, enrollment na sa A13. Pakisingil nga, nagbayad ka na ba? Bakit? Para po gumagaling. Amen? Kasi po baka mamaya, yung 3 mong cell member, maya-maya 1.5 na lang. Kasi po walang pundasyon eh. Ayan? Tapos nagtatampo ka, ba't lumipat sa kabila? Eh kasi mas magaling yung sa kabila eh. Mas maganda yung pundasyon niya. Kaya yung mga tao po nagpapalipat dun sa magagaling talaga. Ang sikreto, galingan mo. Amen? Alright, now, eto na. Ano ang mga paghahanda mo sa iyong pagkatawag? Importante po yung preparation, ha? Sabi niya, hindi lang ikaw, Josue, pati buong Israel, maghanda na, tatawid kayo. Ano mga paghahanda? Number 1. Kailangan po, meron po kayong personal relationship with God. Dapat meron po kayong, talaga, na born again ka, you're part of the covenant, and you're daily communing with God. Kausap mo siya araw-araw. Amen? Pag pastor, ayaw kausap si Yahweh, maya-maya nandun lang, nakipaghuntaan sa kapwa niya, pastor. Tumutumbok sa kabanatuan, walang ginawa kundi magbilyar. At kwento, kape. Hindi po pwede yun. Magpapalit tayo ng ugali. Amen? Alright? Kailangan mas malapit ka kay Lord kaysa sa ibang tao. Number 2, expose yourself. Hindi mo alam kung anong calling mo. Missionary ba ako? Pastor ba ako? Administrador? Apostol? E di, subukan mo lahat yan para malaman mo na, ito talaga ang calling ko. Amen? Number 3, finish your seminary education. Amen? Yung 1 year, gawin mong, anong kasunod nito dapat? BTH na kagad. Tirahin nyo kagad yung BTH. Tata? Obet, tirahin natin to. Sunod-sunod, taon-taon. Finish it. Number 4, find mentors to your God-given purpose. Pag nakita mo na, paghahanda mo to, tutukan mo isang mentor mo, either online or on-site, to help you find your target. Amen? Now, meron ako nabasang isang material tungkol sa yan, tawag po niya, Life's Incredible and Satisfying Life. No? Life that is incredibly satisfying. Sabi niya, nasubukan niyo na ba to? Nasatisfy ka na ba nung gusto? For 1 hour lang, nasatisfy ka na ba? Sabi niya, anong satisfaction niyo? Mga Pilipino po tinanong eh. Ang karamihan pong sagot, fried chicken. Ay, ang sarap ng fried chicken. Satisfying talaga. Grabe. Tapos sinaksaw pa sa gravy. Ay, nako. Grabe ho, ang Pinoy pala sa chicken. Kaya tinutubuan ng balahibo ang mga Pinoy. Okay? Number 2. One day. Paano magiging satisfying 1 day? Ay, sabi niya, siesta. Kahit 1 hour lang, 1 undisturbed sleep. Amen? Sino nag-siesta rito? Tirso. Nag-siesta ba si Tirso? Ay, naku, ang lakas-lakas niya pag nakapag-siesta. Ito, number 3. 1 week. Paano magsabi? Ang linggon to, grabe talaga, sabi po ng Pinoy, yung bakasyon, all expense paid. Amen? Ay, sabi niya, paano yung 1 month? Paano masabi satisfying yung 1 month? Sabi niya, mag-asawa ka, 1 month lang. Kung birang marriage siya, 1 month lang pala. Tama ba, Wycliffe? Hindi. Ito, paano masasabi na satisfying yung 1 year? Ha?
Sabi niya, dapat debt-free saka healthy family. Amen? Pinoy na Pinoy sumagot, di ba? Ngayon, ito nagulat ako. Paano masasabi na yung lifetime mo is really satisfying? Ito po sagot niya, well-educated life. How is that for an answer? Amen? Talagang makita mo, may sagot ka sa bawat tanong, pwede kang sandalan ng mga tao, matibay ka, you have the education of Asian Center of Leadership, Education, and Development. Amen? Palapakan natin si Lord. That's what our business is, to help you be satisfied with your life. Amen? Huh? Now, ito po grabe ho ito, si Abraham Lincoln to, presidente po ito ng Amerika. Sabi po niya, if I had 6 hours, bigyan mo ako ng 6 na oras, puputulin ko yung puno, itong gagawin kong budget. Sabi niya, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. Tindi oh. Naunawan niyo po ba yan? Sa Pinoy, hindi. Tira lang ng tira. Di ba? 3 araw na, hindi pa bumabagsak. Di ba? Sabi nga niyo na malakas to, preparation is necessary. Amen? Amen? Grabe, 4 hours, 6 hours lang, pero sabi niya, 2 hours kaya yan kung matalim na matalim talaga yan. Asaka. Itong project pong ito, ano to? 2 hours lang po itong graduation na to. Tanungin niyo si Bishop saka si Iboy, ilang araw po nila tinitira itong preparation po ito. Amen? Para maging maayos, maging excellent, hindi po nila tinila ito kanina. Hindi po. Matagal po nilang pinaghahandaan ito. Amen? At katakot-takot na meeting at merienda sa meeting. Para lang, preparation is very important. So pagpalagay nyo, bakit kaya pumalpak yung mga taong yon? Not preparation. Si Billy Graham po namatay na at the age of 100. 99. Ate Telma, 99. Ha? Grabe po, nung interview siya, ang tanong po ay, what I would have done differently? What would you have done differently? Tinanong po siya ng Christianity Today, isa pong magazine yan. Okay? Alam niyo kung ano sagot niya? Ganito yung sagot niya. Sabi niya, study more, preach less. Ha? Sabi nga niya, preparation. Hindi po pala tira ng tira yan. Oh, preacher ako, preach ng preach. Hindi po ganun. Sabi niya, dapat ganitong ginawa ko. Kung ulitin ko yung buhay ko, dapat ganito. Study more, preach less. One of my great regrets is that I have not studied enough. I wish I had studied more and preached less. People have pressured me into speaking to groups when I should have been studying and preparing. Sabi mo nga sa katabi mo, kalabitin mo nga, sabi mo, aral tayo mabuti. Amen. Gagraduate kayo, sasabihin nyo, hi, goodbye notebook. Hindi. Tinuro lang ho namin sa inyo, hindi po yung lecture. Ang tinuro po namin sa inyo, a habit of studying. Amen? Now, ito po, mas matanda po ito kay Billy Graham. Si Donald Burnhouse. Evangelist din po ito, well-known in America before Billy Graham. Sabi po niya, Donald Burnhouse said this, if he knew the Lord was coming in 3 years, he would spend 2 of them studying and 1 year preaching. I'm trying to make it up. Sabi mo ulit sa katabi mo, mag-aral tayo mabuti ng Bible. Ha? Hindi pwedeng, cell group na naman, cell group. Tapos darating ka sa cell group, wala ka naman sasabihin. Anong ginagawa mo dyan? Sandali lang, magdi-devotion ako sandali 2 minutes. Ay, naku, hindi po pwede yan. Nakakahiya sa mga tao. Bistadong-bistado tayo if we are not prepared. Are you with me? Now, eto na. Number 3. Kailangan, nagbasa ka ng Bible, nag-aral ka, pero kailangan, apply mo yan. Amen? Ha? Sabi nga natin to, susunod ako. Ha? Sabi po ni Lord kay Josue, sundin mong mabuti ang buong kautosang binigay ko sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasad doon. At magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Amen? Ha? Alam niyo po ba, isa sa mga salita ni Jesus, meron palang mga binhi na lalagay sa batuhan. Nakapagtanim ka na ba sa batuhan? Minsan may lulusot po, yung tulad niya, no? Nalulusot siya sa malambot-lambot ng konti, pero hindi magtatagal po, mamamatay din kagad. O kaya, hindi siya lalaki katulad ng iba. Kasi matitigas eh. Hindi ba? Now,
Si Jesus po, nagbitaw ng ganitong salita. Sabi niya, kapag hindi sumusunod ang isang tao, nakikinig ng mensahe at masayang tumatanggap nito. Hoy, Aklad, aral tayo sa Aklid. Yes, habit ako dyan. May kape ba ron? Ganun ha. Masayang masaya eh. Di ba? Ang problema, pag may exam na, eto na. Ha? Pagdating ng mga kapighatian, drop na. Pagdating ng bayaran, excuse me na, CR muna ako ha. Agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ayaw po ng mga tao talaga yung mahirap na buhay. Pero difficult life, the hard life, prepares you. Amen? For leadership position. Grabe po ito. Hindi natutunan ng Pilipino to. Nung araw, kinakatok ng Diyos, bago mag-COVID-19, bago po yung dengue, bago mag-ASF, ang pangkatok ng Diyos sa Pilipinas, baha. Are you with me? Pero dahil hindi naman sumusunod eh. Sabi ni Lord, hindi effective yung baha. Ha? Hindi sila natututo, magpadala na lang ako ng lamok. Napasin niyo ba yung ASF? Tinablan yung baboy, hindi tinatablan yung tao eh. Kaya tawa-tawa lang tayo, di ba? Ngayon, nabaligtad. Sa COVID-19, hindi tinatablan yung baboy mo. Hindi tinatablan yung pusa, hindi tinatablan yung aso, yung baka, tawa-tawa sa tao ngayon. Sabi niya, ay kawawa naman sila, puro mga nagtatago ng bahay. Oh. Ha? Mag-isip kayo mabuti, ha? Hindi tama yung prayer na ganito. Yung Lord, alisin mo na po itong COVID-19 para mabalik na kami sa dating buhay. Yung toma-toma, sabong-sabong. Ang lungkot na naman ng mga sabongero, di ba? Tinanggal na naman yung sabong. Pero may online sabong. Nakakabili pa na ng motorsiklo dahil sa online sabong. Grabe, Dati, MUX dati binibili. Miracles are for desperate people. Hindi po yan ang turo sa Bible. Yung, Lord, sana po pumasa ako kahit di ako nag-aral. Wala akong ganon. Hindi ko ganon. Okay? Gusto ho ng Diyos, obedience. Amen? Ha? Yun po yung Matthew 28:20. Teaching them to obey all that I have commanded you. So don't teach your people for miracles. Hindi po nagtuto. Kahit kailan, hindi tinuro ni Jesus to teach miracles. Wala pong ganon. Gumawa siya ng miracles, pero hindi po siya nagturo, hindi po siya nag-preach na you should preach miracles. So, preachers must preach obedience. Amen? No? Ito po tama. Yan turo talaga ng Bible. Repentance. Ha? Number 4, panghuli ay para we can go beyond our limits, lagi pong minapo-produce tayong leaders. Amen? Are we? So, ikaw, magsisimula ka into your leadership business, and now, you will also produce leaders of your kind. Amen? Ha? Diba, sabi po niya, kaya pinag-utos ni Josue sa mga pinuno ng bayan. Magaling mag-utos si Josue. Libutin niyo ang buong kampo. Tingnan niyo yung mga action words dyan. Libutin ang buong kampo, tatawid tayo, sakupin ang lupaing binigay sa atin ni Yahweh. Amen? That's what a leader is. He knows where to go. He knows what to do. Leadership is critical in our time. Go beyond the limits. Ay, importante po. Who's the leader? Anong klaseng leader yan? Nervyosa? Pagdating sa contribution, umaatras. Ay, hirap po, Eto po, grabe po itong gabaldon, Ako po, umiikot po ako every day. Every day, meron po ako pupuntahan either one-on-one or small groups or huge groups, just like that. Who do I meet? I meet with leaders. Dapat po ganito, ariin at pangalagaan ng reputasyong ikaw ay mag-aaral at mangangaral ng salita ng Diyos. Ganun ka na ba ngayon? Amen? Sabihin nga niyo malakas to, ako ay mag-aaral at mangangaral ng salita ng Diyos. Ariin mo yan. Ganun tayo. Kahit businessman ka, like SP, siya'y negosyante, pero mag-aaral at mangangaral. That's where we lead our people. Amen. Si Obed, magaling, may sariling bahay, may auto. Ngayon kanina, bumili na naman ng sariling sasakyan. Isa pa. Susunod, isa pa. Payaman ang payaman, pero mag-aaral, mangangaral. Amen? That's where we lead our people. Because shepherding shepherds. Amen? Ang production po natin dito sa Aklid, we do not produce church members. We produce leaders. Shepherds. Ako po, ang karanasan ko po, katatapos ko lang na sermon ko kayo ng umaga, mamayang gabi, uupo na naman ako. Pagbibigyan ako ng asawa ko, magpahinga ng konti. Tapos, maya-maya, I look at scriptures again.
Magpe-prepare po ako kasi bukas po may mentoring na naman ako. Martes meron, Miyerkules meron, Huwebes, Biyernes, Sabado, and then Linggo I preach. That's the lifestyle of a leader. Amen? If you're thinking, what is a leader? That's how to lead. You feed yourself with God's word and you lead and teach people. A shepherd feeds direction to fellow shepherds. Amen? Now, tingnan po ito ha. Kasi po ang leadership po, hindi po position to. Huwag kayong nagtatampo, ay hindi ako na-elect. No. Leadership is a function. So, pwede ba makiusap? Basahin nga natin ng malakas to. Ready? Go. Bawasan ang kwentuhan at paggala upang magturo ng mga tagasunod na mamumuno din. Amen? Ha? Amen? Sabi mo sa katabi mo, gala ka ng gala. Kape ka ng kape. Kwento ka ng kwento. Bawasan yan. Dapat mag-aral para marami kang ituturo and you know the direction of the people. Amen? Parang galit na si Robert sa akin. Puro na lang kape tinitira. Ano? Okay. Alam niyo, sino yan? Si Kuya Iboy po yan. Huh? When I was given an speaking engagement in Cuneta, maiksi lang. 15 minutes lang. Ano? Senior ko pa, kay Iboy, kay Ate SP, saka sino isa? Si Gabriel pa yata. Mariana, pinagsalita ko rin. Doon sa Cuneta. Sabi ko, minsan lang magsalita sa Cuneta, pwede ko suluhin. Kasi sabi ko, sila, hindi makapagsasalita siguro sa Cuneta, bibigay ko na sa kanila tig pa 5 minutes. Kinuha nila tig 10 yata. Importante po kasi yung mga exposure na gano'n, amen? Kasi dapat gumaling yung mga nasa sakupan ko, amen? Sabi mo nga sa katayo mo, magpagaling tayong mabuti. Go beyond the limits. Ito po si Bishop Jan po ito, saka si Ate Telma. No? Nung magpunta po si Bishop Jan dito, nag-iisa po siya. Nagko-commute lang. Minsan may dala kami sa sakyan. Ano? Minsan pareho kami masisiraan dun sa highway po, sa San Miguel. Ano? O minsan sa San Ildefonso. Pero tinyaga niya po ito. Tuturo siya. Siya po pinamumunuan niya yung mga estudyante. And the rest is history. Ano pong prinsipyo tinuro sa atin ni Bishop Jan? Competent leaders multiply the capabilities of others. Amen? Ganun po ang pamumuno. Hindi po yung magre-retire ka na, ikaw pa rin nagpapalaro ng games, pag kami camp, ikaw pa rin opening prayer, tapos maya-maya, ikaw pa magsasarado ng simbahan. Ha? Lead like a multiplier. God bless you.